Sabi ni Mayor Rodrigo Duterte, hindi niya ilalabas ang detalye ng kanyang bank account kung hindi magpapaliwanag si Senador Antonio Trillanes sa isang affidavit. Tanong ng marami, ano nga ba itong affidavit na ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ano po ba yung affidavit, attorney? Alam mo, Grace, ito yung sinumpaang salaysay. Ito ay isang dokumento na kung saan nilahad mo ang mga factual situations at ito ay iyong sinumpaan sa harap ng isang notaryo publiko. Kaya sinusumpaan to, Grace, sapagkat basta sumumpa ka sa notaryo publiko, tumataas ang antas ng isang dokumento. At nagiging katanggap-tanggap ito sa korte kung mapatunayan lang ng gumawa. Okay, so kailan po dapat gumawa ng affidavit? Madaming layunin ng affidavit. Ang pinakamadalas dyan, yung affidavit of loss. Diba, kung may nawawalaan ka. O affidavit of support. Yung gusto mong mag-suporta sa iyong anak sapagkat kailangan sa visa requirement ng isang embahada. Pero yun yung pinag-uusapan natin ngayon, yung affidavit o sinumpaang salaysay na kung saan naglalahad ka ng mga katiwalian ng isang tao, lalong-lalo na ang isang lingkod bayan. Affidavit rin yan at iyon ay sinusumpaan sa harap ng notaryo. I see. May iba-iba bang uri po ng affidavit at aside from what you just mentioned, katulad nung itong nangyari kay Senator Trillanes, yung affidavit na hinihingi sa kanya, yung patunay na talagang paano ba nakuha ito at kailangan this is notarized. Oo, sapagkat alam mo, Grace, basta't ikaw ay nag-akusa sa isang sinumpaang salaysay at lumabas na mali, ayan, tigok ka. Ibig sabihin, pwede kang kasuhan ng perjury dyan. Isang pagsisinungaling na iyong sinumpaan at maaari ka pang makulong dyan. Ang affidavit ba is a personal explanation of the things that happen or kailangan din may witnesses po ito? Oo, itong affidavit, ito yung ginawa mong salaysay ayon sa iyong narinig, nakita, naamoy, yung mga senses mo. Hindi pwede ito na nagsasabing ganito, ha, Grace? Hindi pwede ito. Sinabi po sa akin ni Mr. X na siya po ang nangnakaw. Hearsay kasi yon. Chismis. Dapat ang affidavit yung lang nasaksihan mong mismo sa pamamagitan ng iyong mata, ilong, smell, lahat ng iyong senses pwede ilagay sa affidavit yan. So, kailangan talaga may affidavit, hindi pwede magbigay na salaysay, diretso na sa korte pag nagkaroon ng problema o may kaso. Ano yan? Yan ang mga preliminary things sa ginagawa yan. Halimbawa, kung ikaw ay magkakaso, maliban na lang kung na-inquest ka. Kasi yung inquest, yun yung nakita mong gumagawa ng krimen o kaya yung kagagawa lang ng krimen, hinuli mo, ang tawag dyan, yung fiscal i-inquest yan at iyan ay isasampa ka agad. Kung normal naman, Grace, ito yung tinatawag na preliminary investigation sa isang criminal case na kung saan mag-uumpisa sa pamamagitan ng isang complaint affidavit. Sinumpa ang salaysay na nagrereklamo, na nagsasabi na nasaksihan niya ang isang katiwalian ng isang lingkod bayan. Ano po ang parusa kapag nagsinungaling po sa affidavit? Mataas. Depende sa grabe ng pagsisinungaling, Grace. Ang parusa ay yung tinatawag na prisyon correctional. Alam mo, ibig sabihin nun? From 6 months to 6 years. Ang laki, ang haba, di ba? O kaya pwede rin prisyon mayor hanggang 6 na buwan lang. Depende nga ito sa grabe ng pagpaparatang na pumalpak naman at na-discovering mali at kasinungalingan. Perjury tawag doon. So, in the case of Senator Antonio Trillanes at Mayor Rodrigo Duterte, si Mayor ang humihingi ng affidavit kay Senator Trillanes. Ito po ba ay para walang atrasan pag sinabi ni Senator Antonio Trillanes na ganito ko nakuha itong impormasyon ng bank account mo na para magamit niya ito against him eventually? Siyempre, kasi para patas ang laban. Kung ikaw ay nagpaparatang sa akin, bigyan mo ako ng ammunition para kung mali ang paratang mo sa akin, dapat i-depensa ko ang aking karangalan. Yun. Kaya perjury yun. Kaya, well, fair lang yun. Tama lang yun. Bakit hindi naman? So talagang very lawyer si Mayor Rodrigo Duterte. Dito makikita mo talaga na lawyer siya. Pero alam mo, sa larangan ng politika ngayon at tinitingnan natin kung ano ang kanilang tinatakbuhan.
at ang tinatakbuhan nila ay ang pagka-presidente ng Pilipinas, talaga naman lahat ng kandidato dapat merong sense of transparency naman para sense of transparency para malaman natin kung ano talaga, sino talaga at ano talaga ang pag-aari nila. Sapagkat kung sila ay mamumuno sa atin ng 6 na taon na napakahaba, dapat sigurado natin na honest sila, di ba, Grace? Honest sila. So, kung ako yan, sagutin na lang yan para matapos na, di ba? Ayan, maraming salamat, Attorney, for another very informative morning. Salamat. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.